consequences are. 'Di ba? Kahit ano pa yung kahit magalit pa siya sa atin, edi there will time naman na magkakaunawaan din kayo at baka later on pasalamatan ka pa niya. Kasi sabihin mo sa kanya, halimbawa, siya ay basta na lang pumapasok sa lugar ng may lugar at kumukuha ng mga bagay-bagay doon dahil siya nangangailangan nga siya, huwag pang ibabawin yung pangailangan. Kinakailangan talaga nasa tama tayong antas ng ating kaisipan sa magitan ng pananampalataya at panalingan sa Panginoon na hindi tayo basta na lang papayagan natin ang masamang gawain. Halimbawa sa eskwelahan, nakita mong cheating, nag-cheat yung isa, bulong mo sa teacher kasi hindi na rin matututo yung classmate mo, hindi na rin matututo yung iyong kasama sa trabaho kung hindi mo iwawasto yun at maaaring yung pa ang maging sanhi ng kanyang pagkapahama kasi kapag siya'y nalulong, lalo nang mahirap. Alam po ninyo yung isang kopong band, 'di ba? 'Di ba? Pag nalagyan natin ng yung isang puting kopong band, nalagyan natin ng ink sa gitna, yun yung makikita natin. Yung napakalaking malinis hindi na natin nakikita. Kaya mga kapatid, kapag mali po, ay mali. Bawal tumawid sa maling tawiran. Ay si sister naman akay-akay pa yung asawa doon pa hinigit sa walang guhit ayun, nahuli tuloy. Kaya sa susunod, alam na niya. Okay. Ano pa yung self-seeking, hindi lamang lagi natin gusto ay paunlarin ang ating sarili. Kaya nga 'di ba, may awit nga tayo sa ating simbahan na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yung ba gusto ba lang natin ay sarili lang natin ang paunlarin? Hindi po ganoon ang nais ng Panginoon. Dapat po ay isasama natin sila sa kaunlaran, lalo tigit sa buhay pananampalataya. Yun ang ating mahigit na tungkulin, ang ating buhay pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Nang may sinseridad, So, ano naman mga kapatid yung sinasabi sa what is Christian love? Ano daw ang pag-ibig, ang Kristiyanong pag-ibig, Jesus spoke of love is connected with keeping God's commandment. Okay, there can be no Christian love apart from righteousness. Loving is not compatible with sinning. Okay, kung tayo daw ay nagmamahal, hindi ito kung ikaw ay nagmamahal, hindi ka dapat magdaya sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. The word experience shows that love apart from God has become convoluted with sin. Katulad po mga kaibigan, kung sa mag-asawahan, kung yung bang isa sa partner natin ay sinasabing nagsasama nga sa isang puno, sa isang tahanan, pero pareho naman silang may ginagawang hindi maganda, pareho silang nakikiapid. Hindi po yun pag-ibig ng Diyos. Kayo ay nabubuhay. Malayo po. Hiwalay po yun. Jesus was specific about how we are to love one another. Yun nga, magmahalan tayo bawat isa. How does Jesus love? Kinakailangan may pagsasakripisyo. Kinakailangan hindi lang ito ipagbibigay ng ating oras, kundi yung bang sino ba sa atin mga kapatid, mga brothers and sisters na kayang mamatay para sa iba? Sapagkat ito ang ipinakita ni Jesucristo, Kung ano kasi yung mga ehemplong ipinakita ng ating Jesus, yun din ang gusto niyang gawin natin. Not to the extent naman na ikaw ay magpapakamatay sa iyong kapwa. Basta lang tayo may nangangailangang kapwa. Huwag daw natin paalisin yung ating mga kasama o humingi ng tulong sa atin ng wala ka man lang ginawa. Hindi mo dapat yung pabayaan, kundi dapat ay siya ay tulungan mo. Paano ba natin mai-translate ang love sa makatotohanang pamamaraan? Ang sagot mga kapatid doon ay yung
Tingnan natin ang ehemplong ipinakita ng Hesukristo nung siya ay maghugas ng paa ng ating mga apostoles. Diyos siya. Sino ang Diyos at sino? Halimbawa, executive ka. Ikaw ba ay bababa para magwalis ng iyong sahig? Hindi. Subalit ang Panginoong Kristo ang ipinakita sa atin. Hinugasan niya ang paa ng mga apostoles. Ang sumunod pa nga kaibigan, kung paano tayo inibig ng Diyos, siya ay namatay. Namatay para sa atin. Namatay upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naghirap, nagpakamatay sa krus upang maipakita at matubos tayo sa ating makasalanan. Diba mga kapatid? Naalaala ba natin iyon nung siya ay pako sa krus? At sino naman mga kapatid? Sa atin ba? Kayo ba? Diba kanina ang ating topic ay kanina, love God above all. Ngayon naman ay love our neighbor. Kayo, tatanungin ko kayo mga participants, sino ba sa inyo? Sa tingin nyo ba, sino ba yung mga neighbors natin? Sino ba yung mga kasamahan natin? Sasabihin nyo marahil ay di office mate, mga anak, kasama sa komunidad, kasama sa simbahan. Pero sinasabi po dito, ang turo sa atin, ang tunay na ating mga kapatid, tandaan po natin ito at lagi itanim sa ating isipan, ay yaong mga taong lubos na nangangailangan. Katulad po nung Samaritano, nung Good Samaritan. Hindi po ba't ang isang Jew ay sinaktan? Ito po yung ehemplong ipinakita niya. Sinaktan, ginulpe, at siya ay pinabayaan lamang sa daan. Pero yung isang Samaritano, ang daming dumaan, ang daming mga matataas sa tao na dumaan. Pero nung makita nung Samaritano, itong Diyos na ito, tinulungan niya ito. Sapagkat nakita niya ang pangailangan ng isang tao. Yun mga kapatid, ang ehemplong ipinakikita ng ating Panginoon. Yun ang maliwanag na batayan ng Panginoong Diyos. Ang mga taong nangangailangan. Hindi lamang sa pisikal, hindi lamang ito mga kapatid, sa magitan ng mga pagkain, damit, hindi lamang po ito. Pinakamalagang maitutulong natin mga kapatid ay yung pong ating mga kaibigan, kasamahan sa community, mga kapalagayang loob na namumuhay mga kapatid ng malayo sa pananampalataya, na malayo, na para bang siya ay nabubuhay na lamang ng nag-iisa, na para bang siya ay nabubuhay na pagkatapos ng kanyang kamatayan ay hanggang doon na lamang niya binibigyan ng tuldok ang kanyang buhay. Mga kapatid, ang pinakamahalaga na matulungan natin ay yung maipakilala natin ang Kristo doon sa mga taong halos nawawala na ng pag-asa dahil sa mga kahirapan at mga pagsubok na tinatamasa. Ito mga kapatid, ang isang magandang dapat nating buhayin ang kanilang pag-asa, buhayin ang kanilang pananampalataya. Sapagkat, sabi nga, kung ikaw daw ay makahikayat ng isang kapwa mo, isang tao na makasalanan, at ito ay nadala mo sa kabutihan, na isa mo ito sa pananampalataya, halos nagdadagundong ang kalangitan sa kasiyahan, sapagkat may isang tao kang makasalanang naisalba kaysa ron sa isang taong mabuti na nagpakasama. Di po ba? Yung kwento po nung namatay, pagkatapos nakita niya na may mga kapatid pa siya, gusto niyang bumalik at sinabi niya na, ayan, yung Samaritanong tumulong, gusto niyang bumalik, pero hindi na maaari kasi tapos na ang husga, may husga na. Paano naman natin mga kapatid maipakita ang ating pag-ibig sa pang-aaraw-araw? Ito ay mababasa natin mga kapatid sa Korinto, tandaan na po lamang 1 Korinto, ayan, 13
4 to 17. Ito ang sinasabi ng bahagi. Love. Ano daw ang love? Love is patient. Ano nga ang patient sa Tagalog? Ano nga ang patient sa Tagalog? Matiisin. Love is kind. Very kind. Madali naman Tagalogin yung kind. It does not envy. Hindi mo panaghili. It does not boast. Hindi nagyayabang. It does not proud. Nagyayabang pa uli. Nagmamataas pala yung boast. It does not dishonor others. Hindi mo baga nilalait yung iba. It does not self-seeking. Yung sinasabi mo kanina na gusto mo lang ba yung sarili mo? It does not easily angered. It keeps no record of wrongs. Hindi mo ba iniipon yung mga sakit? Hindi mo iniipon yung mga tinik. Ano pa ito hinuhugot mo? Love does not delight in evil. Hindi ka natutuwa doon sa mga masasamang gawain na nakikita mo. Halimbawa, yung makatotohanan ba na ikaw ay makiisa doon sa mga tulad ng pangyayari ngayon? Yung mga nabubuhay sa yung mga third sex? Kung merong tayong mga anak, mga kapatid, alam ko na kuminsan kasi sumasabay na tayo dun sa takbo ng pamumuhay ngayon. Ibang-iba na nga ngayon ang banidad. Nasabihin natin, ay wala tayong magagawa. Talagang kinalakahan na yan. Mga kapatid, sa magitan ng pananampalataya at pag-ibig, paghikayat, pagtuturo, mababago natin ang isang tao, Panginoon. Sa magitan ng mababago natin siya. Yun yun, evil ways yun. Hindi yan ang ninais ng Panginoon. Hindi niya ang mga tao inilikha niya lamang na dalawa, isang babae, isang lalaki. Bakit na nga ba sinunog yung Sodoma at Gomora? Hindi ba dahil sa kalaswang yan? Love does not delight in evil. Kasamaan. Subalit, ikinatutuwa niya ang katotohanan. It always protects. It always hopes. Always perseveres. Love never fails. Mga kapatid, diyan po uminog ang aking -5 para alas 2, para alas 3. Yan. Meron pa pala, may caption pa rin. God has loved us. Jesus has saved us. We are to respond by witnessing to God's love and salvation. Okay. Pagkatapos tayo ibigin ng Panginoon, yan. Di ba? Iniibig tayo naman yun. Namatay nga siya. Pagkatapos siya tayo iligtas, hahayaan na lamang ba natin ang isang regalong ito na hindi na natin muling makukuha na ibinigay na sa atin, na ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon, ay muling mawala? Kinakailangan, mga kapatid. We have to be delighted. We have to be strong enough para, mga kapatid, buhayin sa ating mga puso at sa ating sarili na tayo'y tumugon. Tumugon tayo sa pag-ibig na ibigay ng Diyos para sa ating kaligtasan. At paano natin makatutugon? Manatili tayong umiibig sa Diyos. Manatili tayong umiibig sa ating kapwa. Okay? Another parting word. Ito na lang. Yan. Pagkatapos yung marinig, mga kapatid, yung aking panayam, meron tayo ritong mga iiwang kaming katanungan sa inyo, na siguro mamayang gabi ay pag nilayan ninyong mag-asawa, pag nilayan ninyo sa inyong bago kayo matulog, At narito po ang tanong, how are you responding to the love of God for you? Paano raw tayo tumutugon sa pag-ibig ng Diyos para sa atin? In holiness, in loving God, in loving neighbor. Sa pagpapakabanal, sa pag-ibig ng Diyos, at pag-ibig sa ating kapwa. Mga kapatid, nawa ang akin pong munting panayam na ito ay nag-iwan sa inyo ng isang malinis na kaisipan upang sa pagtahak natin sa ating buhay, sa nalalabing, kung tayo man ay babago pa lamang nagsisimula, kami nga po, maulit ko sa inyo, mga senior na kami, pero dahil nga po sa pagsusumikap
At pagbibigay na rin nga po talaga, ang unang-una po dito ay ang Panginoon. Hindi po namin sinasayang ang aming pagkakataon sa pamagitan ng kahit ganitong pamamaraan, makapaglingkod. Ito po yung bahagi na aming misyon sa Missionary Family of Christ, makapagbahagi ng banal na salita ng Diyos. Kaya po, iniiwan ko din po sa inyo, paano ba tayo pagkatapos yung makilala ang God na siyang ating naibigin, na siya ay tunay nating iniibig, na ipinakita din niya sa atin kung paano natin iibigin ang ating kapwa. Kinakailangan po natin tumugon, mga kapatid. Tumugon sa kanyang pag-ibig, sa pagpapakabanal, sa pag-ibig sa ating kapwa. Magandang hapon po at maraming salamat. Brad Mar. Thank you, Brad Epoy. Maraming salamat. Yes, Brad. Ang galing. Salamat. Ang galing, Brad. Salamat. Salamat. Salamat din, Brad. Ayan. Nakakatuwa po naman na nakapagbahagi sa inyo ang ating kapatid. Matagal ko na kasama niya, si Brother Epoy. Isang talagang tao na makikita mo sa kanya yung pagiging witness sa ating Panginoong Jesucristo. Ano? Yan. Hello, Brad Mar. Kaya mga kapatid. Brad Mar, excuse me Yes. Yes. Ikuwang ko lang yung kapatid ko na si Abi Barakel, ang nakalagay dyan ay Jusel at saka si Sen Barakel, nag-attend po sila. No? Salamat mga brothers. Yun ay kapatid sa dugo mismo. Ngayon ay... Yes. Saka sa lahat pong participants nga pala nariyan, at saka po sa inyong lahat, mga brothers and sisters. Jean Barakel. Okay, yan. Yun po yun. Kumuha na yun. Brad Mar, nawa po ay nakapaghatid po ako ng isang panayam na maaring kapulutan nila ng magandang aral. Salamat. Ikaw na uli, Brad Mar. Thank you. Thank you. Salamat, Brad Epoy. Thank you very much. Yung mga kapatid mo, mga kapatid na rin natin, we are one family. MFC family. Family of families. Yan. So mga kapatid, baka gusto ko lamang bigyan ng diin yung ipinahayag sa atin ng ating kapatid na si Brother Epoy. To be a witness. So, ang gusto ko lang bigyan din doon mga kapatid, yung being a Christian. Ano nga ba yung Christianity? So, lahat tayo ay bagamat alam na natin na tayo mga Kristiyano, pero bago pa tayo sa tunay na ugali o kaguluhan ng isang Kristiyano. Kaya nga pinaliwanag sa atin ng ating kapatid na si Brother Epoy kung paano ang pagiging Kristiyano natin. So, ayun. So, hindi lamang po pala ito set ng religious practices o hindi lamang ito yung kamo ay lagi tayo sinisimba o nagdadasal na o ng rosaryo o kung ano man, lahat natin ginagawa para sa Panginoon. Hindi lamang po yun. Hindi lamang ito pagiging mabuting tao, hindi lamang ito pagiging good Samaritan, hindi lamang ito pagiging magkaroon ng set of rules about morality. Hindi rin po ito pagtaka sa realities of life. So, ang pagiging Kristiyano ay ang essence ng being a Christian is union with God. At ito po ay mararamdaman natin through we meet Christ, we live Christ, and we share Christ. So natagpo natin si Kristo dito. Pinipilit natin isabuhay yung turo at aral ni Kristo at ibinabahagi natin si Kristo. So yun po ang pagiging witness ng ating Panginoon. At dahil nga po doon, ang sinasabi sa atin, yung ating Christian ideal is to love God and to love our neighbors. So, kung tatanungin ko kayo kung mahal niyo ang Diyos, sigurado, sasabihin niyo sa akin, mahal ko ang Diyos.
Tama po yun. Mamahalin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Pero hindi natin kung ang kasabay ng mga kapatid ay mahalin din natin yung ating kapwa. At kung hindi natin kaya mahalin yung ating kapwa na ating nakikita, paano natin masasabi na mahal natin ang Diyos na hindi naman natin nakikita? So, mahalaga po yung mga kapatid. Kaya ho, ayun siguro yung pinaka-essence ng talk na ito, yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ayun, siguro kung kayo ho ay may gustong linawin, kayo po ay malaya na makapagtanong o baka may malabo sa ating mga kaisipan, pwede po tayong bahagi ng inyong nasa sa loob. Ano ho? Pwede po kayong mag-unmute kung gusto niyo magbigay ng inyong realization sa hapong ito, mga kapatid. Baka meron pong gusto sa inyo yan. Madami tayong mga participants ngayon. Yung iba hindi nakarating, malabo daw po ang signal. Yan. Baka in 5 minutes, 5 minutes, baka may gusto sa inyong mag-share ng inyong realization ngayong hapong ito, mga kapatid. Parang wala. malinaw Brad yung iyong mensahe sa hapong ito. Tika, Brad Utol, anong iyong mensahe? Si kapatid na Abilino, gusto mo mag-share? Kung may natutunan ka ay pagka wala siya, hindi na kumapariyan. Anong natutunan mo sa ating talakayan ngayong hapon? Sige, magsalita ka, unmute mo. Okay na? Oh, okay. Mag-share ka. Mag-asawa po yan. Salamat po at naimbitahan kami sa pagkakataon ito at sana nga po ay tuwing linggo makasama nyo lagi kami. Yun. Yun lang po. Wow. Salamat po. Ayun po. Kung may komento na po tayong isa. Sasama na raw Salamat po. Thank you po. Siya po sa Quezon City po yan. Purihin ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Sa Quezon City yan, Brad. Purihin ng Panginoon. Okay. Amen. Amen. Yan. Baka yung iba, baka gusto niyo mag-share din. O baka gusto niyo linawin. Nandito po yung ating speaker. Kung may malabo tungkol sa pagmamahal sa kapwa, paano ba magmahal sa kapwa? Yan. Siguro, unang mahalin muna natin yung ating pamilya na siya nating kapwa. Yung pamilya natin. Unang-una nating kapwa yung ating pamilya. Yan. Ating asawa, mga anak. Yan. Ipadama natin sa kanila yung ating pagmamahal. Lalo pagkakatapos ng mga talk na ito, alam nyo, nung umattend ako ng ganitong talk, pagkakatapos ng session namin, pinakikita ko sa aking mga anak yung aking natututunan at sila ay kita ko sa kanila yung kanilang katuwaan. Doon nag-umpisa yung aking pagbabago. Yung aking new way of life. Godly way of life. Masaya sila, lalong masaya ang asawa at mga anak, yan. George, si J. Baka gusto niyo mag-share, magbahagi ng inyong insights. Tumugtog. Yan. Okay. Tahimik ang lahat. Hindi ko alam kung anong nasa sa loob, nasa sa isip ninyo. Yan. Habang nag-iisip pa ho kayo, salamat po sa inyong pag-attend. Parang hindi ko na ho kayo may isa-isa. Ang dami ho dito,
Thank you very much. Ito ho ay napakalaking bagay para sa amin at para din sa atin lahat na tayo ay nagkakaroon ng pagpupulong tungkol sa Diyos, hindi tungkol sa mga material lang na bagay. Okay, baka kayo baka huwag po kayo mahihiya, kami ho'y mga kapatid, no? Yan. Meron ba? Siguro kung ayan, si Brad Brad George, kumusta? Kumusta ba ang inyong kumusta yung first talk tapos ngayon? Kumusta Brad? Kumusta ka? Kumusta Brad George? Kumusta naman? May nasagap gagang kaunti doon sa akin. Sana naman may nasagap kayo, Brad, sis. Sige. Sana. Hinihingi lang namin yung inyong kaunting remarks, kumbaga comment. Sige na, sister. Don't be shy. Okay lang. Sige, sister. Marami naman pong insights na kumbaga po refresh na mapakinggan ulit. Kasi kung galing po sa Catholic school, ganyan din naman po yung tinuturo. Pero it helps na marinig po ulit kasi at least na re-refresh po yung ating isip at puso na ang pagiging Kristiyano ay hindi sa salita lang. Kung hindi lang sarili, hindi dapat talaga kung namahalin natin ang Diyos ng buong lakas natin, ng ating kaalaman, at kung paano natin minamahal ang Diyos, ganun din dapat natin maipadama sa ating pamilya at sa ating kapwa-tao. So, dapat hindi tayo, yun nga po yung sa kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. At mas magaan para sa ating lahat kung magaan din po yung relasyon natin sa Diyos at sa kapwa-tao. Walang kinikim-kim na anong galit or something. Ganun po, masaya lang. Okay. Thank you. Alam nyo, sa totoo lang, may natututunan po kami mula sa inyo, kaya gusto namin makarinig ng mga sharing ninyo. No? Okay, baka meron pa. Alam nyo, next meeting, mas matindi po yung ating talk. It talks about repentance and faith. Repentance and faith. Sana wag po kayong absent. Mahalaga po ito. Napakahalaga nito. Ito pong ating mga naunang talk, ito po yung preparation for talk number 3. Repentance and faith. Yan. Baka may gusto pa, isa na lang. In 2 minutes, tayo ay magpapaalam na. Baka kayo nainip na kayo sa amin. Ako'y sabik pa sa inyo, pero baka kayo nainip na, siguro, si Brad Voltaire. Hello, Brad Voltaire. Hello, Brad. Good afternoon, Brad. Yeah, Wala good ka ulit, afternoon. nabasa ko lang dito, ikaw nandito ko pala eh. Kanina pa, Brad, nakikinig ako. Baka ikaw, Brad, baka ikaw may gustong share ng konti. Hindi, sa atin na lang dalawa yan si-share ko. Okay. Okay, Brad. Thank you. Okay. Siguro isa na lang.
isa lang, tanong ko na lang, kumusta po yung ating pag-attend ng mga ganitong programa sa nagdaan talk, tapos ngayon, kumusta po ba ang inyong, ano po ba inyong nararamdaman? Kumusta po ba? Ito po ba ay, tingin nyo ba, ito ba ay mahalaga sa ating buhay? O ito ay pag-aaksaya ng panahon? O ano ba, may kabutihan bang idudulot? Yan. Mag-mute kayo. Mag-unmute pala, unmute. Baka, yan. Okay. Sino pipiliin ko? Brad, yung si Madam Roxanne, Brad. Si Madam Roxanne. Pamakin ko yan. Na yun. Si Madam Roxanne. Yan. Yan. Nahihiya. Si Brother Alan. Sen. Thank you po sa inyo. Yan, Roxanne. Kumusta? Anong masasabi mo? Walang audio. Okay. So, sige po mga kapatid. Unang-una, sana pag nilayan natin yung tanong kanina, yung hamon sa atin ni Brad Epoy, yung pagiging pagkaroon ng kabanalan, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pag nilayan po natin yung mga elements ng pagiging banal, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig natin sa ating kapwa. Okay? So, inaasahan ko po kayo mga kapatid, next meeting, next Sunday, huwag po tayong mawawala lahat. Una-una, salamat po sa inyong pag-attend, sa inyong pagdalaw ngayong hapon ito. Brad Mar. Okay. Brad Mar. Sige. Si Brad Mario, ating pag-parting prayer. Okay, sige. Okay. Parting prayer natin si Brad Tocayo, Mario Caringal, para sa ating closing prayer. Sige po. Ano Brad? Ko-closing na ba tayo? Yes, Brad. Closing prayer. Closing prayer natin po. Salamat po. Sige po. Closing prayer na po tayo sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito sa isang napaka-fruitful na panayam na ibinigay sa amin ni Brad Epoy. Salamat Panginoon sapagkat binigyan mo kami muli ng pagkakataon na ipagkaloob namin ang aming maikling oras upang dumalo sa isang pagtitipong ito. Maraming salamat Panginoon sapagkat ang bawat isa na nakasama namin ngayon ay hinipo mo upang sa maliit na paraan ay matuklasan namin ang mga biyaya ng karunungan na nagmumula sa iyo na nais mong iparating sa amin sa pamamagitan ng aming speaker ngayong araw na si Brad Epoy. Salamat Panginoon sapagkat patuloy mong iginaguide ang bawat isa sa amin upang sa mumunting paraan Panginoon ay matuklasan namin kung sino ka at kung paano kang namumuhay sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sapagkat napaka dakila ng araw na ito sapagkat ginawa mo ang mga bagay sa kabila ng kaabalahan ng bawat isa sa amin, sa kabila ng pandemya at kami ay magkakalayo Panginoon pero heto kami magkakasama sa pamamagitan ng sistemang ito upang makaniig at maka-attend sa pagpupulong na ito. Alam namin, Panginoon,
na ginagamit mo ang aming mga pinuno, ang mga nakatataas sa amin upang umisip at gumawa ng mga hakbang upang maging may sakatuparan ng mga ganitong bagay upang ang misyon namin bilang missionary families of Christ ay patuloy naming magampanan at matugunan ang hamon mo sa amin o ang aming mga tungkulin na nakaakibat sa bawat isa sa amin bilang kasapi ng organisasyong ito. Panginoon, pinasasalamatan ka namin at dinadakila sa panahong ito. Panginoon, itinataas ko po na sa pagtatapos ng pagpupulong namin ito, ng sesyon namin ito, ay maging ang banal na Espiritu ay pagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya upang patuloy kaming ingatan laban sa COVID-19 na kinatatakutan ng bawat isa. Panginoon, ikaw ang maging shield ng aming pamilya, ng bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, ang aming dalangin ay sa susunod na linggo, ipuin mo muli ang bawat isa sa amin. Itulot mo, Panginoon, na maglaan kami ng oras para makadalo sa pagpupulong na ito. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay gagawa ng paraan para sa bawat isa sa amin, kaya't kami ay nananalig na sa iyo, Panginoon, at kiniklaim namin na ibibigay mo sa aming muli ang pagkakataon ngayon. Gayon din, Panginoon, tinataas namin ang susunod naming speaker para sa paghahanda, para maiparating sa amin ang karunungan at ang mga salitang nagmumula sa iyo na nais mong iparinig sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa aming mga participants, Panginoon. Panginoon, ang aming samot dalangin at biyaya na itinataas sa iyo ay aming itinataas sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon na bubuhay at maghahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, salamat. Thank you very much po sa ating nag-closing prayer. Thank you po. At sa ating host, nag-host ngayong hapon ito, technical host, si Crisia. Salamat, Crisia. Yan. Ikon nyo na po lahat. Unmute na po kayo para kayo makabati sa inyong mga kaibigan. Thank you. Sir Robin, Ma'am Joanne, thank you for attending. Brad Mario, salamat. Thank you, Brad Deo. Salamat. Brad Bayani, thank you. Mamay. Brad Sel. Brachel, Mamay. Christine. Ayos ka? Mamay. Ang galing! Arby. Nako. Sasabihin mo, ang galing. Victor. Brad Bayani. Yeah. Zen. Salamat. Sister Yes. Zen. Ay, nandyan yung aming Thank you, Brother thank you. Alan. Yan. Turbo, nakita niyo? Sina. Bourbon. Kita naman yun. Kung makita ng iba. Yung patawang sa Hindi ko mabanggit Bourbon, nandyan. yung iba. Yan. Joyce Bourbon. Yan. Good afternoon. So, ayun po. Salamat po sa inyong lahat. Si Joanne and Robin. Salamat po. Good gabi. Thank you po. Yan. Sana po magkita-kita ulit tayo sa next week. Sunday, same time, 2 p.m. Yan. Robin, next week ulit ha. Send ko sa iyo ulit yung link. Okay po. Salamat po sa inyo Thank you mag-asama. very much sa mga nag-attend. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. God bless us all. Amen. Bye-bye, Sir George. Thank you. Salamat. Mamay dati. Bradmar! Brother Josie. Josie Braquel, kapatid ni Brother Epoy. Yan. Bye-bye. Yan. Bradmar! Bradmar! Oh! Bradmar, request naman po. Yes. Sana po sa susunod na linggo, yun din po mag-host. Ayun. Alicia, makinig mo. Yung pong Batangas uli, mais po yung yung... Hindi, matututo na tayo dyan. Sige, basta Basta yung Batangas po uli, yung youth. Okay po, Tito. Sige po. Alicia, Salamat, Ayan. Batangas. pakita ka. From Yes, Brad sir, Epoy. magpakita ka naman. Magpakita ka para makita ka ng mga single. Makita ka, Rochelle. Thank you, thank you. Nag-aaral kasi yan ng law. Nag-aaral ng law ngayon. Mm.
Yan, let's see. Ikaw pala yung law-abiding citizen. Ang naka-interest siguro. Ni nung anak na isa. Radbar, salamat. Thank you. Thank you. Live na Salamat ako. sa ating speaker. Live na ako ha. Sige. Bye. Alapakan natin ating speaker. Pwede nang idayo. Radbong. Yan. Radbong. Still yan. Thank you, Brad. Victor. Salamat po sa inyo. Ano ba yung ginamit mo ngayon? Other Alan, yan si Alan Martinez. Okay. Thank you very much. Hindi lahat. Ingat po kayo. Kayo po yung gagawin. Okay na po. Okay na po yung ating meeting. See you next week. Gusto ko Sunday ulit. yung PowerPoint po natin, Batangas, next week. Ito lang yun. Okay. Sige.